Bayan ng Santa Lucia, isang malawak na hasyenda ng kakao ang sumasakop sa halos buong silanganing bahagi ng kabundukan. Ang Hacienda de Monteverde ay pagmamay-ari ng isang kilalang mayamang don, si Don Ramon Monteverde. Ngunit sa kabila ng marangyang pamumuhay ng pamilya Monteverde, kilala si Don Ramon sa pagiging sakim, mapangapi at walang awa sa kanyang mga manggagawa. Kasama ng kanyang kapangyarihan ay isang misteryosong albularyo na palaging nasa kanyang tabi, si Mang Gorio, isang matandang may kakaibang anyo at pinaghihinalaang isang mambabarang. Sa ilalim ng matinding init ng araw, magkasamang nagbubungkal ng lupa sina Lucio at Nico, dalawang matalik na magkaibigan mula pagkabata. Pareho silang ulila na at sabay na lumaki sa isang maliit na barong-barong malapit sa hangganan ng hasyenda. Lumaki silang nagtutulungan sa hirap ng buhay, kapwa nangangarap ng pagbabago, ngunit paulit-ulit ding ibinabagsak ng kalupitan ni Don Ramon at ng mga katiwala nito. Nico, kung ganito palagi, baka sa hukay na tayo tumanda. Napag-iiwanan na tayo ng panahon, ani Lucio habang nagpupunas ng pawis sa noo. Payat at sunog sa araw ang kanyang balat, palatandaan ng taon-taong pagbabanat ng buto sa lupaing hindi naman kanila. Walang pag-asa kung dito lang tayo aasa, Lucio, tugon ni Nico na may mas matatag na tinig. Pero hindi habang panahon. Baka may paraan. Baka may makapangyarihang makakatulong sa atin. Napatingin si Lucio sa kaibigan. Ano bang ibig mong sabihin? Lumingalinga muna si Nico bago nagsalita. May narinig ako mula sa matandang naglalako ng halamang gamot kahapon. May nilalang daw sa gubat sa kanlurang bahagi ng hacienda, isang tikbalang. Ayon sa kwento, binabantayan nito ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pinapasok ng kahit sinong katiwala ni Don Ramon. Isa raw itong makapangyarihang nilalang na pwedeng tumulong sa mga taong may mabuting puso at hindi sakim. Napailing si Lucio. Tikbalang? Baka mapahamak pa tayo dyan. Hindi mo ba alam na may mga manggagaway si Don Ramon? Kapag nalaman nilang may balak tayong tumakas o kumalaban, baka tuluyan na tayong mawala. Hindi ito tungkol sa pagtakas, git ni Nico. Ito'y tungkol sa pagbabago. Hindi ko na kayang makita kang ginugulpi dahil lang sa pagkaantala ng ani. Hindi ko na kayang magpanggap na kontento ako sa latak na tira nila sa atin. Kung may kaunting pag-asa, susubukan ko. Tahimik si Lucio. Ngunit sa loob-loob niya, totoo ang sinasabi ng kaibigan. Noong nakaraang linggo lamang ay muntik na siyang paluin ng latigo ng katiwala ni Don Ramon matapos siyang mahuling namamahinga sandali sa lilim ng puno. Napapikit siya at mariing huminga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may apoy na muling lumiliyab sa kanyang dibdib, pag-asa, galit at determinasyon. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mga ibang manggagawa, palihim na naglakad sina Lucio at Nico papunta sa kanlurang gubat. Tanga ng isang lamparang gas at ilang pirasong tinapay, tahimik silang naglakbay sa gitna ng madilim at masukal na daan. Habang lumalalim ang gabi, tila ba may malamig na hangin na dumadampi sa kanilang batok. Ang mga sanga ng punong kahoy ay tila kumakaway at ang huni ng mga uwak ay parang mga babala. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa anino, matangkad, kalahating kabayo at kalahating tao. Mapuputing mata, mahahabang buhok na tila laging sumasayaw sa hangin at ang tinig ay tila alingaw-ngaw ng kulog. Ano ang ginagawa ninyong mga tao sa lugar na ito? Tanong ng tikbalang. Nanlumo si Lucio, ngunit naglakas loob si Nico. Patawad kung kami nangahas, pero kami naghahanap ng tulong. Kami inaapi, ginugutom, at pinagsasamantalahan ng among may-ari ng lupang aming binubungkal. Saglit na katahimikan. Tumingin ang tikbalang sa kanila, tila sinusuri ang kanilang puso. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng tulong.
Ngunit kung malinis ang inyong hangarin at handa kayong sumubok sa hamon ko, maaaring baguhin ng kapalaran ninyo. Napakagatlabi si Lucio habang si Nico ay nakatitig sa tikbalang na tila hindi natitinag. Handa kami, sabay nilang sambit. Sa madilim na gubat, sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nagsimula ang kakaibang pakikipagsapalaran ng magkaibigang Lucio at Nico, isang paglalakbay na magdadala sa kanila sa laban ng kabutihan at kasakiman, ng mahika at katotohanan. Sa gitna ng malamig na gabi, habang umihip ang malamig na hangin sa kagubatan ng kanlurang bahagi ng hasyenda, tumambad sa harapan ni Lucio at Nico ang mahiwagang tikbalang. Ang nilalang na ayon sa alamat ay tagapagbantay ng kalikasan at ng mga lihim nitong kayamanan. Ang tikbalang ay umikot sa kanilang paligid, tila sinusuri ang kanilang kaluluwa. Hindi madali ang inyong hinihiling, anito. Kapangyarihan, ginhawa, kalayaan, lahat ay may kabayaran. Anumang pagsubok, handa po kaming harapin, buong tapang na sagot ni Nico. Tumango si Lucio bagamat may kaba sa dibdib. Nagpatuloy ang tikbalang. 3 pagsubok ang haharapin ninyo. Kung malampasan ninyo ang mga ito, pagpapalain kayo ng swerte, yaman at tagumpay. Ngunit kung kayo'y magkulang o magpadala sa tukso, kapahamakan ng kapalit. Lumapit ang tikbalang at iniabot ang 2 maliit na sako. Ito'y buto ng kakaibang kakao. Ito ay mula pa sa punong pinagmulan ng kakao sa pinakagitna ng kabundukan ng karunungan. Iba ito sa kahit anong tanim sa hasyenda ni Don Ramon. Ngunit hindi ito basta tutubo kung saan-saan. Kailangan ninyo munang hanapin ang lupang banal. Isang lihim na lugar sa loob ng gubat kung saan unang isinilang ang punong lahi ng mga kakao. Kami lang po ba ang makakakita sa lugar na iyon? Tanong ni Lucio. Hindi ito makikita ng mga taong may masamang hangarin, sagot ng tikbalang. Ngunit may bantay sa lupang iyon, isang espiritu ng kalikasan, matandang diwata na siyang tagapangalaga ng mga sagradong tanim. Kailangan ninyong ipasa ang kanyang pagsubok. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan, kayo'y itataboy at hindi na makakabalik pa. Napatingin ang magkaibigan sa isa't isa. Pareho silang seryoso at puno ng determinasyon. Paano po namin siya mahahanap? Tanong ni Nico. Bukas, bago sumikat ang araw, sundan ninyo ang landas ng mga puting paru-paro. Dadalhin nila kayo sa unang lagusan ng lupang banal. Huwag kayong liliko sa ibang daan. At sa bawat hakbang, alalahanin ninyo kung para saan at para kanino ang ginagawa ninyo ito. Dumilim ang paligid at unti-unting naglaho ang tikbalang na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan sina Lucio at Nico sa gitna ng gubat, nanginginig sa di nila maipaliwanag kung ito ba'y takot o pananabik. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na ang dalawa. Gamit ang simpleng bag na may kaunting baon, tumungo sila muli sa gubat. Gaya ng sinabi ng tikbalang, tumambad sa kanila ang mga puting paru-paro. Maliit ngunit maliwanag, tila sinag ng araw na naglalakbay sa ere. Sinundan nila ito, tahimik, maingat at walang sinasayang na sandali. Habang tumatagal ang lakad, napansin ni Lucio na tila may pagbabagong nangyayari sa paligid. Ang mga puno ay nagiging mas makapal, ang hangin ay mas mabango, at ang lupa ay tila mas malambot sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa di kalayuan, may lumitaw na malawak na lupang napapalibutan ng makukulay na bulaklak at kakaibang mga puno ng kakao na hindi nila nakita kailanman. Sa gitna ng lupang iyon, may isang maliit na kubo na yari sa lumang kahoy at dahon ng anahaw. Sa harap nito, may nakaupong matandang babae, ang diwata ng lupang banal. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay pilak, at ang kanyang mata ay tila malamlam ngunit may lalim.
Ang kanyang boses, kahit pamahina, ay parang dumadaloy na tubig sa ilog, payapa ngunit makapangyarihan. "Kayo ba ang ipinadala ng tikbalang?" tanong ng diwata. "Opo," sabay na sagot ni Lucio at Nico. "Kami po'y dumating upang hanapin ang lupang maaaring pagtamnan ng buto ng sagradong kakao. Marami na akong sinubok. Iilan lang ang nakatagal. Hindi sapat ang lakas ng katawan, kailangang malinis ang puso. Kung tunay ang hangarin ninyo, ilagay ang buto sa palad at ipikit ang mga mata." Ginawa ng dalawa ang iniutos. Nang dumampi ang buto sa kanilang palad, bigla nilang naramdaman ang bigat. Hindi ng laman, kundi ng alaala. Parang umikot ang mundo. Nakita nila ang kanilang buhay, ang gutom, ang luha, ang paghihirap ng mga kasama nilang magsasaka. Narinig nila ang tawa ni Don Ramon habang sinisigawan ang matatandang manggagawa. Nakita nila ang kanilang mga magulang na yumao sa sakit dahil sa kawalan ng gamot at pagkain. Ngunit nakita rin nila ang kanilang mga pangarap, ang malayang bukirin, ang masayang komunidad, ang pagtulong sa kapwa. Nang idilat nila ang kanilang mga mata, luhaan sila pareho. Tumango ang diwata. "Malinis ang hangarin ninyo. Ang lupa rito ay tatanggap sa inyong kakao. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pagsubok. Magbantay kayo dahil sa pagbabagong paparating may mga mata ring nagmamatyag." At sa di kalayuan, sa kabilang bahagi ng gubat, isang pares ng mata ang lihim na sumusubaybay sa kanila. Si Mang Goryo, ang mambabarang ng hasyenda na may kutob na may kakaibang nangyayari sa likod ng mga puno. Habang abala sina Lucio at Nico sa pagtatanim ng sagradong buto ng kakao sa lupang banal, sa kabilang panig naman ng kagubatan ay may nilalang na matagal nang naniniktik. Si Mang Goryo, ang mambabarang at tagapayo ni Don Ramon, ay hindi isang karaniwang albularyo. Sa likod ng kanyang payat at uugod-ugod na anyo ay isang makapangyarihang engkantong nasugatan ng panahon at piniling pumanig sa kasamaan. Sa tulong ng kanyang itim na kulam, siya ang nagbabantay sa kapangyarihang hindi makalapit sa Hacienda de Monteverde. Siya rin ang dahilan kung bakit walang ibang tanim ang tumutubo sa mga sakahan maliban sa kakao ni Don Ramon. Ginamitan niya ng mahika ang buong lupa upang kung sino mang magtangkang magtanim ng ibang ani, ito'y mabulok, matuyot o lamunin ng peste. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nakaramdam siya ng pangamba. Ano itong enerhiya sa kanluran? Bulong niya habang tinititigan ang bola ng salamin sa gitna ng kanyang madilim na silid. Sa loob ng bola, lumilitaw ang imahe ni Lucio at Nico. Masigasig sa pagtatanim at abot tainga ang mga ngiti habang pinapanood ang unti-unting pag-usbong ng kakaibang kakao. "Mga hangal, hindi ninyo alam ang kapangyarihang pinapakialaman ninyo," ulalas ni Mang Goryo habang dinudukot ang garapon ng tuyong palaka at kuko ng uwak. Samantala, sa lupang banal, masiglang namumulaklak ang mga kakao na itinanim ni Lucio at Nico. Sa hindi maipaliwanag na bilis, sa loob lamang ng 3 araw ay sumibol ang maliliit na punong may dahong kulay ginto at mga bulaklak na singliwanag ng araw. Ang amoy ng mga ito ay kaaya-aya at ang mismong lupa ay tila nagiging mas masustansya. "Parang himala," bulong ni Lucio habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. "Hindi ito himala. Ito ang biyayang ibinibigay ng kalikasan kapag pinakitaan ng tapat na hangarin," sagot ng diwata na tahimik na lumapit sa kanilang likuran. "Ngunit mag-ingat kayo. Hindi matutuwa ang mga nilalang na nabubuhay sa kasakiman, lalo na ang taong inyong pinaglilingkuran sa hasyenda." Tumango si Nico. "Hindi kami natatakot. Laban kung laban para sa mga kapwa naming inaapi." Ngunit hindi nila alam, habang nagsasalita sila, sa mismong hangin ng lupang banal ay may pumasok na usok, itim, mabaho,
at may kasamang mga langaw. Isa ito sa mga alaga ni Mang Goryo, isang espiritong espiya na may kakayahang maniktik at maghatid ng impormasyon pabalik sa kanyang amo. Sa Hacienda de Monteverde, sa loob ng isang silid na puno ng antigo at itim na kandila, humalakhak si Don Ramon. 2 pesetang hampas lupa ang susubok manggulo sa akin. Sa tulong mo, Mang Goryo, titiyakin kong sila'y maglalaho sa lupa. Hindi sila ordinaryo, Don Ramon. Ang kanilang mga tanim ay nagmula sa sagradong buto ng kakao. Mas malasa, mas mahal, at mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong mayroon ka ngayon, paliwanag ng mambabarang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Ramon, nakakunot ang noo. Ibig sabihin, kapag nagtagumpay ang dalawang iyon, babagsak ang iyong imperyo, sagot ni Mang Goryo. Ngunit hindi ako papayag, bibigyan ko sila ng aral. Kinagabihan, habang payapang natutulog sina Lucio at Nico sa gilid ng taniman, dumating ang unang daluyong ng kapangyarihang itim. Mula sa kagubatan ay gumapang ang mga insekto, mga langgam na may pulang mata, mga uod na may ngipin at mga kulisap na sumisipsip ng sigla ng tanim. Nagising si Lucio sa ingay ng pagdapo ng mga ito sa kakao. Nico, gumising ka! May mga insekto! Mabilis na bumangon si Nico at kinuha ang tinabihang sanga ng kawayan na pinangsisibak nila ng kahoy. Ngunit tila walang epekto ang pagtulak nila sa mga peste. Parang hindi natitinag at sa bawat hampas ay tila dumarami. Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa punong nasa gitna ng taniman, muling lumitaw ang tikbalang. Mga espiritu ng dilim ang pinakawalan laban sa inyo. Hindi ito kaya ng lakas ng tao. Itinaas ng tikbalang ang kanyang kamay at bumalot ang ginintuang liwanag sa buong taniman. Unti-unting nagsilaho ang mga insekto at muling nagbalik ang katahimikan sa gabi. Huwag kayong matakot, ani ng tikbalang. Ang unang pagsubok ay tapos na, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa susunod, hindi lang tanim ang kanilang babalikan. Kayo mismo ang susubukang sirain. Matapos ang kagila-gilalas na pagtakas sa panganib mula sa mga espiritu ng dilim, nagpasya sina Lucio at Nico na magbalik muna sa hacienda upang hindi maghinala ang mga katiwala ni Don Ramon. Ayaw nilang malaman ng iba ang lihim na taniman sa lupang banal. Pagdating nila sa barong-barong nilang tinitirhan, mas namulat silang muli sa realidad. Ang mga kasamang manggagawa ay payat, namumutla at gutom. May ilan pa na dinapuan ng lagnat dahil sa ulan at gutom noong nakaraang linggo. Nico, hindi na natin ito matitiis, mahinang bulong ni Lucio. Kailangan na nating simulan ang pagbabalik sa kanila ng dignidad. Kapag naani na natin ang sagradong kakao, ipamamahagi natin ang ani sa mga kasamahan. Tumango si Nico. Pero hindi tayo pwedeng magmadali. Kailangang planado. Si Don Ramon ay may mga mata kahit saan. At si Mang Goryo, hindi natin pwedeng sukatin ang kanyang galit. Sa kabilang banda, hindi natutuwa si Don Ramon sa nararamdamang pagbabago sa kapaligiran. Napansin niyang tila bumabagal ang pag-usbong ng mga kakao sa sariling sakahan. May mga dahon na naninilaw. May mga bunga na nabubulok bago pa maani. Anong kabalbalan ito, Mang Goryo? Sigaw niya sa matandang mambabarang habang tinatapakan ng isang nabubulok na bunga. May bagong enerhiya sa lupa. May sagradong halimuyak na lumalaban sa kadiliman natin. Ang mga tanim ninyo ay nadadamay. Kung hindi natin pipigilan ng dalawa, masisira ang lahat. Nagpupuyo sa galit si Don Ramon. Gusto kong mawala na sila, ngayon din. Ngunit ngumiti si Mang Goryo. Hindi natin kailangan ng dahas. Hindi pa ngayon. Hayaan mong pumasok sila sa sariling bitag. Padadalhan ko sila ng tukso. Isang pagkakataong mahirap tanggihan. Kapag sila'y nadapa sa kasakiman,
tuluyan silang mawawasak. Makalipas ang ilang araw, sa di kalayuan sa lupang banal, isang estrangherong lalaki ang biglang lumitaw. Nagtutulak siya ng kariton, may kasamang mga paninda, pagkain, abono, at ilang kagamitang pangsaka. Nakasuot ito ng malinis na barong, maaliwalas ang muka, at tila may paggalang sa bawat pananalita. "Magandang araw po," bati niya kay Lucio, habang ang dalawa ay abalang nagpapayong sa mga tanim. "Ako po si Elias, negosyanteng galing bayan. Narinig ko sa mga taga-baryo na may bago raw taniman ng kakao sa bahaging ito. Interesado akong makabili ng ani ninyo." Nagkatinginan sina Nico at Lucio. "Hindi pa po handang anihin ang mga tanim namin," sagot ni Nico. "At hindi pa ito para sa negosyo." Ngumiti si Elias. "Hindi ako basta negosyante. Handa akong magbigay ng puhunan. Ginto, kapalit ng inyong ani. Kahit pa kalahati lang. Maging eksklusibo lang sa akin ang benta. Maaari ko rin kayong bigyan ng bagong bahay, kagamitan at pagkain para sa inyong mga kasamahan." Tumahimik ang paligid. Ang offer ay napakatamis. Ngunit may kung anong hindi maganda ang naramdaman ni Lucio. Parang peke ang ngiti ng lalaki. Parang may anino sa likod ng kanyang mababang loob. "Pasensya na," sagot ni Lucio, mahinahon. "Hindi kami naglalakbay para yumaman. Ang tanim na ito'y hindi para pagkakitaan ng iilan. Ito'y para sa lahat ng naghihirap." Napatitig si Elias sa kanila. Sa loob ng ilang saglit, ang ngiti nito'y biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay tila naging itim, malamig at walang buhay. Ngunit saglit lamang iyon. Agad siyang tumalikod, walang paalam, at lumisan sa masukal na daan. Kinagabihan, dumalaw muli ang tikbalang. "Mahusay," sabi nito. "Matibay ang inyong puso. Hindi kayo nagpadala sa tukso, ngunit maghanda kayo. Ngayon alam na nila na hindi ninyo tinatanggap ang kasakiman, kaya haharapin ninyo ang galit ng tunay na kadiliman." "Hindi kami uurong," sagot ni Nico. "Para sa mga manggagawa, para sa kalikasan, para sa bayan, lalaban kami." "Kung gayon," ani ng tikbalang, "oras na para lumawak ang inyong saklaw. Bukas ng gabi, isang bagong daan ang bubuksan. Sundan ninyo ang liwanag ng alitaptap sa ilalim ng buwan. May mga kasama kayong dapat makilala. Mga nilalang ng gubat na makakatuwang ninyo sa mas matinding digmaan." Nagulat si Lucio. "May iba pa ba kaming kakampi bukod sa inyo?" Ngumiti ang tikbalang. "Hindi kayo nag-iisa. Ang kagubatan ay may tagapangalaga at ang kabutihan ay may sariling hukbo. Ang tanong, handa ba kayong magtiwala sa mga nilalang na hindi tao, ngunit kasing puso ninyo?" Gabi na naman. Matingkad ang buwan sa langit at ang katahimikan ng kagubatan ay napapalamutian ng mahinang huni ng mga kuliglig. Habang nagpapahinga sina Lucio at Nico sa gilid ng taniman, biglang sumilay sa paligid nila ang mga alitaptap, maliit na liwanag na tila may sariling isip. Hindi basta nagliliparan, kundi may direksyong sinusundan. "Mukhang ito na ang sinasabi ng tikbalang," ani Lucio. Tumango si Nico. "Sundan natin." Lumakad ang magkaibigan, tahimik, binabaybay ang masukal at madilim na daan. Tanging mga alitaptap lamang ang nagsisilbing gabay. Habang lumalalim ang gabi, ang daan ay tila nabubuhay. Ang mga puno'y humuhuni, ang lupa'y tila humihinga. At sa gitna ng madamong bahagi ng kagubatan, may nakita silang isang malaking punong napapalibutan ng kakaibang liwanag. Doon, naghihintay ang tikbalang. "Handa na ba kayo?" tanong nito. "Opo," sabay na sagot ng dalawa. Sa likod ng punong iyon, unti-unting lumitaw ang mga kakaibang nilalang. Mga halimuyak ng kalikasan na hindi basta makikita ng karaniwang mata. Una ay si Amasi,
isang diwata ng mga ugat ng lupa. Ang kanyang buhok ay tila ugat ng punong tumutubo sa kanyang balat. Kapag siya'y lumakad, tumitibok ang lupa. Sumunod ay si Bulot, isang higanteng duwende na tagabantay ng mga binhing ligaw. Malaki ang tiyan, ngunit maliksi. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may taglay na kapangyarihan sa mga hayop ng kagubatan. At ang panghuli, si Lakan Alab, isang espiritu ng apoy mula sa bulubundukin ng silangan. May anyo itong tao, ngunit ang kanyang mga mata ay tila lagablab, at ang kanyang tinig ay parang pagkulog. Mga tagapangalaga ng kagubatan, pakilala ng tikbalang. Matagal na kaming nananahimik, ngunit ang kaguluhan sa Hacienda de Monteverde ay lumalampas na sa hangganan. Ang kalikasan ay sinasakal, at ang mga tao'y ginagawang alipin. Panahon na upang kumilos. Lumapit si Amasi sa kanila. Sa inyong mga tanim, nararamdaman ko ang panibagong enerhiya. Ngunit kung hindi ninyo kayang protektahan ang tanim, mauulit lang ang kasaysayan ng pagsasamantala at kasakiman. Bumuntong hininga si Nico. Kaya nga kami humihingi ng tulong. Hindi namin kayang mag-isa. Hindi kayo nag-iisa, sagot ni Bulot. Ngunit hindi rin sapat ang panalangin. Kailangan ninyong matutong lumaban, hindi lang sa gawain, kundi pati sa larangan ng kababalaghan. Biglang lumapit sila kan Alab. May ituturo kami sa inyo, ang pag-angat ng likas na lakas. Isa itong sinaunang kaalaman na matagal nang nakalimutan ng tao. Kapag natutunan ninyo ito, kayo'y makakakonekta sa kalikasan. Makakausap ang hangin, makikiramdam sa lupa, at mararamdaman ang enerhiya ng lahat ng buhay. Napabuntong hininga si Lucio. Handa kaming matuto, kahit mahirap. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula ang pagsasanay ng magkaibigan sa piling ng mga tagapangalaga. Si Amasi ang nagturo sa kanila kung paano maramdaman ang tubig sa lupa at alamin kung ito'y may buhay. Si Bulot ang nagturo kung paano kumausap ng hayop, mula sa uwak hanggang sa mga bubuyog na makakatulong sa pagdilig ng tanim. At si Lakan Alab ang nagbukas ng kanilang kamalayan sa kapangyarihang nakapaloob sa galit at pag-asa, kapwa pinagmumulan ng lakas ng kalikasan. Lumipas ang ilang araw at unti-unti nagbago sina Lucio at Nico. Hindi lamang sila magsasaka, sila'y naging tagapangalaga ng kakao ng liwanag. Kaya na nilang maramdaman kung may panganib, kaya na nilang tumawag sa mga bubuyog upang dumapo sa bulaklak, at kaya na rin nilang pabulwakin ang tubig sa tuyong lupa. Ngunit habang sila'y lumalakas, si Mang Goryo ay lalong nagngangalit. Sa tulong ng mga masasamang espiritu, nahanap niya ang kinaroroonan ng lupang banal. Hati na sila, Don Ramon, anya. Hindi nila alam, may bagong halimaw na aking nilikha, ang itim na aninong uod, nilalang na kayang sumipsip ng buhay mula sa mga ugat ng halaman hanggang sa ugat ng tao. Wala nang awa, utos ni Don Ramon. Sirain ninyo sila, lahat, ang lupa, ang tanim, ang magkaibigan. Wala dapat maiwan. Sa gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Lucio at Nico sa ilalim ng mga punong kakao, isang madilim na anino ang gumapang mula sa pinakailalim ng lupa. Mabagal ito, ngunit mabagsik, at ang una nitong puntirya, ang puso ng kakao. Malalim ang gabi sa lupang banal. Ang hangin ay malamig, tila walang galaw, at ang mga alitap-tap ay biglang nawala na parang may nadaramang panganib. Si Lucio at Nico, bagamat pagod sa maghapong pag-aalaga sa taniman at pagsasanay, ay natutulog ng mahimbing, kampante sa presensya ng kanilang mga kakamping tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa kailaliman ng ugat ng pinakamatandang punong kakao, gumagapang ang isang nilalang na likha ng kasamaan. Ang itim na aninong uod, isinumpang espiritu na binuo mula sa pinagsamang galit ni Mang Goryo, pulbos ng bulok na buto at dugo ng tandang itim.
Ang nilalang na ito ay may kapangyarihang sumipsip ng sigla, hindi lamang ng tanim, kundi pati ng mismong kaluluwa ng sinumang masalubong nito. Hindi ito basta-basta nakikita, maliban kung may kakayahang makakita ng lihim na enerhiya ng lupa. Sa panaginip ni Lucio, bigla siyang nasa gitna ng dilim. Wala siyang makita, wala siyang marinig, hanggang sa narinig niya ang paanas na tinig. Tulungan mo kami, tulungan mo ang mga ugat. Ang puso ng lupa ay unti-unti nang pinapatay. Bigla siyang nagising, pawisan at hingal na hingal. Nico, may mali. Pakiramdam ko may nilalang na sumasalakay sa mga ugat ng kakao. Agad silang lumabas. Sa liwanag ng buwan, napansin nilang ang isang punong kakao sa pinakagitna. Unti-unting naliliit ang mga dahon, nalalanta ang mga bulaklak. Hindi ito normal, ani Nico, nakaluhod at sinusuri ang lupa. Mainit ang lupa, Lucio, para bang may apoy sa ilalim nito. Biglang dumating si Amasi, ang diwata ng ugat. Lumulutang ang kanyang katawan at ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa lupa. Hindi apoy, kundi anino. Aninong may ngit-ngit. Gawa ito ng mambabarang. Isa itong masamang espiritu na sumisipsip ng lakas mula sa mismong ugat ng lupa. Lumabas din sila Kan-alab, kasunod si Bulot. Kung hindi natin ito mapipigilan ngayon din, hindi lang tanim ang mamamatay, maging ang buong gubat ay matutuyo. Babala nila Kan-alab. Tulungan niyo kami, pakiusap ni Lucio. Sabihin niyo lang ang kailangan naming gawin. Tumango si Amasi. Ito ang huling yugto ng inyong pagsasanay. Kailangan niyong pumasok sa ilalim ng lupa. Hindi pisikal, kundi gamit ang inyong kamalayan. Naglatag ng isang bilog si Amasi mula sa mga dahon, ugat at abo ng tuyong bulaklak. Umupo kayo rito. Isara ang inyong mga mata. Hayaan ninyong ang inyong puso ang lumubog sa ugat ng mundo. Sa espiritual na anyo, natagpuan ni Lucio at Nico ang kanilang sarili sa isang madilim na daigdig. Mga naglalakihang ugat, itim na putik, at sa kalagitnaan, isang nilalang na tila dambuhalang uod na nababalutan ng usok. Napakatulis ng mga ngipin nito, at sa bawat galaw, may ugat na nalalanta. Hindi kayo makakatakas. Gulat na gulat ang tinig ng nilalang. Kahit ang kagubatan ay hindi makakapigil sa akin. Ngunit sa halip na umatras, humawak si Lucio sa lupa at dumama ng lakas. Naalala niya ang lahat ng hirap ng kanyang ina bago mamatay sa gutom. Naalala niya ang sigaw ng mga batang walang makain sa hasyenda. Isang apoy ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi mo kami kayang sirain. Hindi mo kayang baluktutin ang layunin ng kabutihan, sigaw ni Lucio. Si Nico naman ay tumindig, tinawag ang mga bubuyog at langgam na itinuro ni Bulot. Sa anyo nilang espiritual, ang mga ito'y naging dambuhalang mandirigma, sumalakay sa aninong uod na tila nilulusaw sa liwanag. Sumigaw ang nilalang, "Hindi kayo karapat-dapat, kayo'y mahihina." Ngunit lumitaw sila Kan-alab sa espiritual na anyo rin, sumambulat ang apoy sa paligid. Hindi kahinaan ang kabutihan. At kung ito ang tinatawag mong mahinang damdamin, ay hayaan mong masunog ka sa alab nito. Mula sa ilalim ng ugat, sumambulat ang liwanag. Unti-unting nadurog ang itim na aninong uod. Napunit ang dilim, at sa kanyang huling hiyaw, narinig nila ang galit na tinig ni Mang Goryo. "Hindi pa tapos ito! Hindi pa tapos!" Pagmulat ni Lucio at Nico sa kanilang ulirat, maliwanag na ang langit. Ang mga puno ng kakao ay tila muling nabuhay, mas malalago, mas makukulay ang dahon, at may bunga ng handang pitasin. Lumapit si Amasi. "Tagumpay ang inyong pagsubok. Hindi kayo nasira ng takot, tukso o anino. Ngayoy tunay kayong tagapangalaga. Ngunit hindi pa tapos ang laban.
paalala ni Lakan Alab. Ang susunod ay sa labas na ng kagubatan sa mismong Hacienda de Monteverde. At kailangang magdesisyon na kayo kung kailan kayo lalantad. Tumango si Nico. Panahon na. Hindi lang kami ang may karapatang umani ng biyaya. Panahon ng ibalik sa mga tao ang lupa at pag-asa. Sa araw na muling sumilay ang liwanag sa taniman ng lupang banal, nagdesisyon sina Lucio at Nico na ito na ang panahon upang ibalik ang kapangyarihan at yaman ng kalikasan sa mga tunay na may karapatan, ang mga manggagawang inaapi ni Don Ramon. Nagani sila ng mga kakaibang bunga ng kakao, gintong balat, mabangong aroma at nilalaman nitong kapag piniga ay tila purong tsokolating may sinag ng araw. Ibinuhos nila ang unang ani sa paggawa ng tinatawag nilang tsokolate ng kalayaan, isang inuming mula sa sagradong kakao na naglalaman ng sigla at lakas. Ibinahagi nila ito sa mga manggagawa ng hacienda, palihim, gabi-gabi. Nang inumin ito ng mga manggagawa, naramdaman nilang para bang bumalik ang kanilang lakas. Ang mga matanda ay muling nakatindig ng tuwid, ang mga bata ay nagkaroon ng sigla, at ang mga may sakit ay gumaling na para bang pinatubo ng pag-asa. Anong klaseng tsokolate ito? Tanong ng isang matandang manggagawa kay Lucio. Hindi lang ito pagkain ka Erning, isa itong sagisag. Ngayon hindi na tayo alipin, tayo ang magsasaka ng bukas. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Don Ramon na kakaunti na ang ani sa kanyang sariling cacao field. Ang mga halaman ay hindi na bumubunga at ang mga katiwala niya ay nagsimula ng magreklamo. Ang dating tanim na pinagkukunan niya ng kayamanan ay tila nagbabadya ng tuluyang pagkatuyot. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw niya habang pinupunit ang mga papeles ng kontrata. Ginagapang tayo at may mga taong gustong agawin ang aking lupa. Lumapit si Mang Gorio, halatang lupaypay sa nangyaring kabiguan ng kanyang nilikhang itim na aninong uwod. Don Ramon, hindi natin pwedeng baliwalain ang kapangyarihan sa likod nito. Hindi na mga ordinaryong magsasaka sina Lucio at Nico. Nakakonekta na sila sa kalikasan at may tulong sila mula sa mga tagapangalaga ng gubat. Kung ganoon, panahon na para ilabas ang huling alas, bulong ni Don Ramon. Kinabukasan, isang opisyal ng gobyerno kasama ang mga armadong tanod at abogado ni Don Ramon ang dumating sa baryo kung saan naninirahan ang mga manggagawa. May utos mula sa lupaing pag-aari ng Hacienda de Monteverde. Lahat ng hindi rehistradong residente ay dapat lumikas sa loob ng 3 araw. Nagkagulo. Umiiyak ang mga ina. Nagtatakbuhan ang mga bata. Takot ang bumalot sa lahat. Lumapit si Nico sa mga tao. Huwag kayong matakot. Hindi na sila ang may-ari ng lupang ito. May mas makapangyarihan pa sa papel at pera nila, ang katotohanan. Ngunit inaresto si Nico ng tanod. Ikaw ang nangunguna sa kaguluhan. Sinubukang pigilan ni Lucio ngunit sinundan na siya ng mga gwardya. Hinila sila at dinala sa loob ng hacienda upang harapin mismo si Don Ramon. Sa loob ng lumang bahay ng Don, nakaabang si Don Ramon, nakangiti. Hindi ko akalaing manggagaling sa 2 hampas lupang tulad ninyo ang pagbagsak ng aking kaharian. Tila biglang nag-iba ang anyo ni Don Ramon. Ang kanyang balat ay lumabo at ang kanyang mata ay kumutitap ng pulang liwanag. Sa sulok ng silid, si Mang Gorio ay may hawak na itim na kulam. Isang bote ng usok na may sumisigaw sa loob. Handa na ang ritual. Kapag sinaniban natin kayo ng takot, tuluyang mawawala ang lakas na ibinigay sa inyo ng kagubatan. Bulong ng mambabarang. Ngunit bigla umalulong ang hangin. Sa labas ng bintana, bumalot ang liwanag sa buong paligid. Tumambad ang anyo ni Lakan Alab, sumabog ang apoy sa paligid ng hacienda. Lumitaw rin si Amasi, kasama ang mga ugat ng punong pumasok sa bintana at pumulupot kay Mang Gorio. Hindi kayo makakaligtas sa batas ng kalikasan, sigaw ni Amasi.
Pumiglas si Mang Gorio, ngunit nang maputol ang kanyang baston ng anino, bigla siyang sumabog sa ulap ng itim na alikabok. Si Don Ramon, nanginig sa takot, ay tumakbo palayo. Tila nawala sa sarili. Pagkatapos ng laban, lumapit ang mga tagapangalaga sa mga tao ng baryo. Ngayon, sa inyo na ang lupang banal, ani Amasi, at sa bawat butil ng kakao na inyong aanihin. Huwag ninyong kalilimutan, ang yaman ay hindi dapat pinamumugaran ng kasakiman, kundi pinaiikot sa pangangailangan. Mula sa araw na iyon, si Lucio at Nico ay hindi na lang basta magsasaka. Sila na ang naging bagong tagapangalaga ng kakao ng kabutihan. Sa tulong ng mga nilalang ng kagubatan, naibalik sa mga tao ang lupa, ang dangal at ang kinabukasan. At sa ilalim ng punong kakao na may gintong bunga, nanumpa sila. Hindi na kami muling yuyuko, hindi sa takot, hindi sa kasakiman. Kami magsasaka ng pag-asa. Matapos mapalayas sina Don Ramon at ang kanyang tagasunod na si Mang Gorio, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa lupain ng dating Hacienda de Monteverde. Ang dating lugar ng takot at kasakiman ay unti-unting nabalot ng masaganang ani, masiglang halakhakan ng mga bata at mababangong samyo ng tsokolate mula sa mga pinatuyong bunga ng kakao. Si Lucio at Nico, kasabay ng mga magsasaka, ay nagtayo ng isang bagong komunidad sa gitna ng mga taniman. Ipinangalan nila ito sa bagong hasyenda na binuo ng pagkakaisa at malasakit Hacienda Pag-asa. Sa tulong ni Lakan Alab at Amasi, itinuro sa mga tao ang tamang paraan ng pagtatanim at pangangalaga ng kakao na alinsunod sa kalikasan. Hindi na lamang ito basta pagsasaka. Ito ay naging isang sining, isang ugnayan sa pagitan ng tao at ng lupa. Ang mga dating trabahador ay naging kasosyo sa ani. Bawat pamilya ay may bahagi at bawat desisyon ay napagkakaisahan. Ang dating lupa ng pang-aapi ay naging simbolo ng bagong sistema, makatao, makakalikasan at makatarungan. Hindi na natin kailangan ng amo. Tayo na ang gumagawa ng ating sariling daan, sabi ni Nico sa harap ng unang pagpupulong ng kooperatiba ng mga magsasaka. Dumating ang balita sa iba't ibang panig ng rehiyon. May bagong tsokolate mula sa bundok na may kakaibang sarap at bisa. May ilang mga ngalakal na lumapit at nagtangkang bilhin ang kanilang kakao sa mababang halaga, ngunit hindi na tulad ng dati ang mga tao. Hindi kami basta magbebenta. Ang kakao namin ito ay bunga ng pakikibaka at dangal. Hindi ito basta produkto, ito ay pamana, maring sagot ni Lucio. Nagdesisyon silang lumikha ng sarili nilang tatak, tsokolate ng diwa at lakas. Ito'y gawa mula sa mga piniling bunga giniling sa makalumang gilingan na itinuro pa ng mga diwata sa kanila at nilalagyan ng dasal ng pasasalamat bago ilagay sa lalagyan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Sa madilim na sulok ng kagubatan, sa isang kuweba sa ilalim ng nalalantang puno ng balete, isang figurang tila unti-unting bumabalik sa anyo, si Don Ramon. Nakasuot ng itim na balabal, ang kanyang muka ay tila yari na sa anino. May hawak siyang bago isang nilalang na hindi buo, kalahating tao, kalahating ulap ng kamandag. Isang malupit na tagasunod ng sinaunang kulam mula sa Mindoro na tinawag niyang Kalnat. Hindi pa tapos ang kwento, babalik ako. Sa susunod, hindi tikbalang o duwende ang makakapigil. Bulong ni Don Ramon habang pumapailan lang ang halakhak niyang tumatagos sa kalangitan. Habang abala ang Hacienda Pag-asa sa pag-ani at pagtuturo sa mga bagong saling lahi ng magsasaka, patuloy rin ang pagbabantay ni Amasi at Lakan Alab. Nagtayo sila ng mga tagapangalaga mula sa kagubatan, mga ibong nagmamasid sa langit, mga ahas na gumagapang sa mga ugat ng lupa, at mga hangin na nagdadala ng babala. Lumapit sila Lakan Alab, kina Lucio at Nico. Ang kasakiman ay parang peste. Kahit putulin bumabalik.
Pero sa inyo nakasalalay ang panibagong henerasyon ng mga tagapangalaga ng kakao. Kayo ang bagong binhi. Sa gabi, habang tahimik ang buong nayon, nakaupo sina Lucio at Nico sa ilalim ng punong kakao, tinatanaw ang mga bituin. Naaalala mo noong halos wala tayong makain? Tanong ni Nico. Oo, sagot ni Lucio. At ngayon, hindi lang tayo may ani, may direksyon tayo. Hindi para lang sa atin, kundi sa lahat. Tumingala sila sa langit, at sa kislap ng mga bituin ay tila sumasabay ang hangin sa pagsangayon. Tahimik ang buong Hacienda Pag-asa, tila ba natutulog ang kalikasan, payapa ang hangin at banayad ang galaw ng mga dahon. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may unti-unting gumagapang na panganib. Sa kaduluduluhan ng kabundukan, muling nabuksan ng isang lumang kuweba, ang dating taguan ng mambabarang. Sa loob nito, si Don Ramon ay muling sumilang, hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang itim na anino. Nilalang na pinagsama ang kulam, kasakiman at kasamaan ng kanyang mga ninuno. Kasama niya ngayon ang bagong tagasunod, si Kalnat, isang mangkukulam mula sa Mindoro na may kakayahang sumanib sa anino ng tao. Ang kanyang katawan ay kalahating usok, kalahating laman. Kapag nagalit, kaya nitong sirain ang buong pananim sa isang iglap sa pamamagitan ng sumpa ng pagkatuyot. Ang kabutihan ng lupa ay hindi pang matagalan kung may taksil sa paligid, bulong ni Kalnat habang pinagmamasdan ang bagong hasyenda mula sa malayo. Sa Hacienda Pag-asa, unti-unting may mga kakaibang nangyayari. Ang mga kakao ay bigla na lamang nalalanta kahit malapit sa irigasyon. Ang mga bunga ay nilulusaw na parang natutunaw at ang mga bubuyog na tagapagdilig ay tila nawawala. Si Nico ang unang nakapansin ng kakaiba. Sa isang umaga, habang nag-i-inspeksyon ng taniman, may nakita siyang itim na usok na gumagapang sa lilim ng mga puno. "Lucio, may kakaiba rito," sigaw niya. Pagdating ni Lucio, biglang lumamig ang paligid at lumitaw mula sa lilim si Kalnat. "Kayo pala ang mga bagong tagapangalaga," wika nito. "Hindi ko kayo kilala, pero kilala ko ang panlasa ng kapangyarihan at ang amoy ng kayamanan ay nakakabaliw." Sinubukan nilang sumugod, ngunit biglang naglaho ang anino at nagtago sa katawan ng isang manggagawang si Mang Elmo na biglang nanlaban at naging marahas. "Layas kayo, akin tong lupa, akin tong ani," sigaw ni Mang Elmo na tila wala sa sarili. Nagulat ang lahat. Kilala nila si Mang Elmo bilang tahimik at masipag. Ngayon ay parang ibang tao na. Ipinatawag agad si Amasi at si Lakan Alab. Sa isang lihim na pulong sa kagubatan, ipinaliwanag ni Amasi ang panganib. "Ang kalaban ninyo ngayon ay mas mapanganib. Si Kalnat ay tagasunod ng sinaunang mambabarang. Kaya nitong pumasok sa puso ng tao gamit ang takot at inggit. At si Don Ramon, dagdag ni Lakan Alab, ay hindi na tao. Siya ay naging nilalang na pinakain ng kasakiman. Kailangan ninyong magdesisyon. Tatakas ba kayo o ipaglalaban ng hacienda at mga taong minahal na rin ninyo? Hindi na nag-aatubili ang magkaibigan. Lalaban kami. Hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng mga magsasaka, para sa lupa at para sa kinabukasan," maring wika ni Lucio. Sa tulong ng tikbalang, niyaya nila ang mga espiritu ng kagubatan upang bumuo ng panibagong hukbo ng tagapangalaga. Mula sa mga bitak ng lupa lumabas ang mga bantay lupa, maliliit na nilalang na yari sa lupa't ugat. Sa mga sanga ng punong kakao, sumulpot ang mga hiblang liwanag, mga insekto na may dalang liwanag na tumutunaw ng kadiliman. Ipinamahagi rin ni Amasi at Lakan Alab ang huling bahagi ng sinaunang kaalaman, ang agimat ng kalikasan. Isa itong patak ng katas mula sa puso ng pinakamatandang kakao na sinamahan ng dasal ng mga diwata. Ibinigay ito kay Lucio at Nico upang magamit sa pagsugpo ng itim na kulam.
Habang lumalalim ang gabi at ang buwang bilog ay namamayani sa langit, nagsimula ang pagsalakay ni na Don Ramon at Kalnat. Mula sa mga anino ng mga bahay, nagsilabasan ang mga taong inangkin ng isipan. May dalang itak, may dalang apoy at may mga matang pula ang sinag. Ngunit hindi sila nag-iisa. Lumipad ang mga bubuyog ng liwanag, gumapang ang mga bantay lupa, at mula sa mga punong kakao ay sumigaw ang mga espiritu ng kagubatan. Muling umaling-aungaw sa kabundukan ang sagupaan, hindi lang sa pagitan ng tao at anino, kundi ng kabutihan at kasakiman. Gabi ng ganap na bilog na buwan. Sa gitna ng dilim at ginaw, nag-aapoy ang hangin sa tensyon habang nagsisimula ang salpukan ng dalawang magkaibang puwersa, ang mga tagapangalaga ng lupa at kalikasan laban sa mga nilalang ng anino at kasakiman. Si Lucio at Nico ay nasa harapan ng laban, tangan ang agimat ng kalikasan, habang sa likuran nila ang mga magsasaka, ang mga espiritu ng kagubatan at ang mga nilalang na tumulong mula sa mundo ng mga tikbalang, duwende at diwata. Sumalakay si Kalnat. Mula sa kanyang anino, sumirit ang mga kulam na hangin at ang mga puno ay tila nalalanta habang nilalapitan. Lumipad ang mga paniki ng kamatayan, ang mga matay naglalabas ng lason. Ngunit hindi umatras ang magkaibigan. Sa pamamagitan ng isang dasal na itinuro ni Lakan Alab, pinigilan ni Nico ang unang bugso ng kadiliman gamit ang kapangyarihan ng liwanag mula sa puso ng kakao. Sa ngalan ng lupa, hangin, tubig at apoy, bumalik kayo sa kailaliman. Sigaw ni Nico habang pumuslit ang isang bugso ng liwanag mula sa kanyang palad. Taglay ang lakas ng agimat ng kalikasan. Si Lucio, sa kabilang banda, ay hinarap si Don Ramon na ngayoy ganap ng nilalamon ng kasamaan. Ang dating tao ay naging aninong may sungay at mga matang tila nagliliyab sa galit. Akala mo ba'y tapos na ito, Lucio? Anang itim na anino. Hindi pa. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, ako ay mabubuhay. Ngunit mariing sagot ni Lucio. Totoo, may kasakiman sa mundo, pero mas malakas ang pagkakaisa, malasakit at pagmamahal sa kalikasan. Sa tulong ng mga espiritu ng kagubatan, itinulak niya ang liwanag mula sa agimat ng kalikasan. Isang liwanag na tila araw sa kalagitnaan ng gabi. Tinamaan si Don Ramon at unti-unting nagkabitak-bitak ang kanyang anyo hanggang sa tuluyang maglaho sa isang sigaw ng pagkatalo. Si Kalnat, na nawalan ng pinanggagalingang lakas, ay sinaniban ng liwanag ng mga hiblang liwanag at ginapos ng mga bantay lupa. Ang kanyang katawan ay nagmistulang usok at sa isang ihip ng hangin mula kay Lakan Alab ay tuluyang naglaho sa kawalan. Nagtagumpay ang Hacienda Pag-asa. Umaga kinabukasan, sa gitna ng taniman ng kakao, tumataas ang araw na tila babagong simula ng lahat. Luntiang muli ang paligid, masigla ang mga ibon at ang mga puno ng kakao ay may mas makakapal at mas makukulay na bunga. Muling nagtipo ng buong komunidad. Si Amasi at Lakan Alab ay nasa gitna, kasama sina Lucio at Nico. Ang laban ninyo ay hindi lang para sa lupang ito, kundi para sa kinabukasan ng lahat ng magsasaka. Ang hasyenda ninyo ay magiging gabay ng marami pang nayon at kabataan. Pahayag ni Amasi. Ipinamana ng mga nilalang ng kalikasan kay Lucio at Nico ang bakal na binhi, isang mahiwagang butil ng kakao na may kakayahang mag-ugat saan mang bahagi ng lupa at tumubo sa ilalim ng anumang panahon. Ito ang simbolo ng inyong tagumpay. Alagaan ninyo ito at ipamana sa susunod na henerasyon, wika ni Lakan Alab. Makalipas ang ilang taon, ang tsokolate ng diwa at lakas ay hindi na lamang kilala sa kanilang bayan, kundi sa buong bansa. Ang dating mga trabahador ay ngayoy mga pinuno ng kanilang sariling taniman at ang sistema ng kooperatiba ay ginaya sa maraming probinsya. Nagtayo rin si Nico ng paaralan para sa mga anak ng magsasaka.
habang si Lucio ay nagtuturo ng makalumang agrikultura gamit ang kaalaman mula sa kalikasan at mga nilalang ng kagubatan. Sa huling gabi ng kwento, sa ilalim ng punong kakao na nagsimula ng lahat, nakaupo sina Lucio at Nico. Tahimik, maligaya, tila walang takot. Kung hindi tayo lumaban noon, sabi ni Lucio. Wala tayong hacienda Pag-asa ngayon, sagot ni Nico habang pinagmamasdan ng mga bituin. Sa di kalayuan, isang tikbalang ang tahimik na nakatanaw mula sa sanga ng puno, si Lakan Alab. Kasama niya si Amasi, nang umiti at bulong sa hangin. Hanggat may mga pusong handang ipaglaban ang kabutihan, magpapatuloy ang liwanag. Wakas.